Mapagpalang araw sa ating lahat sa mga minamahal kong mga viewers and followers. Diyos agaw tandi ka mo aming ngawawagi nga kaiba nagku. Naimbag nga aldaw kada kayo amin kakabsat ko nga Ilocano. Welcome back sa ating vlog na si Kuya Agusting Adventure. Kumusta kayong lahat guys? Ay nasa mabuti kayong kalagayan sa panonood sa aking na-upload na video. Hali kayo guys, inyo ako samahan sa aking biyahe. Ito, pauwi tayo ng Riyadh. Galing tayo rito sa Madina, ay sa Alula, province of Madina. Ito guys, ang aking dinadaan ngayon. Yan. Ang ganda guys ng mga view ng mga bundok dito sa Alula. Madadaanan ninyo ito guys pag sa mga kapwa ko mga driver dito sa Aluray Logistic Transport. Napakaganda yun guys, ang tataas sa mga bundok. Talaga naman yung bundok na yan na bato parang sinadya na ginawa, pero ang talagang gumawa dyan ay ang Diyos na siyang lumikha sa atin, ng mga tao, sa lahat ng mga bagay at mga burol, lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan. Kaya nga sabi nila pinanganak tayo rito na sa libutan ng wala tayong dala, kaya wala rin tayong dadalhin kapag tayo ginuhanan ng Diyos na siyang gumawa sa atin. Guys, napakaganda ng ano na yun, ang view ng puntok na ito. Dito lang talaga ako nakakita ng mga ganitong burol na puntok na bato. Sa Pilipinas, maraming buntok dun, kaso kubat at ang lupa. Dito, napakaganda, napakaliwanag sa mga view. Talagang naman. Kagabi pa tayo na diskarga sa ating nag-deliveran guys. Pero pagka-diskarga, tulog muna ako. Tinulog ko na doon sa labas ng depo. At kagigising na natin guys. Kaya nga pala, hali kayo guys, magkape tayo. Ito ang ating kape ngayon guys. Ayan. Yan ang ating kape. Ayan guys. Ganda ng buntok na yun. No? Ang bundok na yan, bato. Sa kabila napakaganda ng umaga rito guys, umaga. Shout out sa lahat ng minamahal kong mga viewers and followers and subscriber. Away, madagdagan tayo guys na ating subscriber sa ating channel, ating YouTube channel guys. Baka pwede naman guys, inihiling ko sa inyo na pakisuportahan nyo naman si Kuya Agusting Adventure sa kanyang YouTube channel.
Kaya hinihiling ko sa inyo guys na inyo naman ako suportahan upang sa ganun madagdagan ng ating subscribers at viewers sa ating YouTube channel na si Kuya Agusting Adventure. Ayun pa lang guys, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyong mga suporta sa akin. Habang nariyan ako, dito rin ako nakukuha ng mga video at nag-upload upang sa ganun meron kayong mapanood. At higit sa lahat kung ano yung aking naka-capture dito sa aking kinalalagyan ngayon at kinaroroonan, ganun din ang inyong makikita at para na rin kayo nandito. Para na rin kayo guys na nandito na sa loob ng Saudi. Pag inyong napapanood ang ating ang aking ina-upload na video. Ang laki ng mga bato na yan, parang building na yan eh. Ang bilis ng araw. July 11 na naman kaagad. Ilang biyahe pa lang tayo? 4. 11 na. Puro malalayo kasi ang ating biyahe na binibigay. So ayos lang. Kayaan natin yan. Sarap talaga sa pakiramdam kapag makumpleto talaga yung tulong. Kahapon ng gabi, nung galing tayo na Riyadh, talaga kulang na kulang tayo sa tulong. Sipin nyo alauna ako umalis doon ng madaling araw sa Riyadh. Nakarating ako rito kagabi, alas 8 na ng gabi. Alas 8 ng gabi, alas 9 yung yung time final arrival ko. Yun sa pag-deliveran, talagang dire-diretso guys. Nung inaantok ako sa daan, natulog lang ako ng 1 oras kalahati yata yan. Sabi ko na 2 oras. Sobrang antok. Hindi kaya. Mabigat sa pakiramdam, kaya tinulog. Nung ako'y nakatulog, pag-gising ko, ang ganda ng sarap sa pakiramdam kasi kumbaga sa cellphone, naka-charge tayo. Kaya masarap sa pakiramdam. Kung nyo mapapansin nyo guys, ito pa rin ang aking damit kahapon saka ngayon. Ano na yan guys, matik na yan, normal na yan. Normal na yan dito sa Saudi. Kapag ikaw talaga rito sa Saudi, lalo na pag ganitong long distance yung biyahe, alangan naman guys, magbihis ka ng damit na hindi ka naligo. Kailangan maligo. Pag magbihis ka ng damit, maligo ka muna. Alangan naman maligo ka guys kung puyat ka. Kaya yun, parang lang, yung long distance relationship, ganun, na walang palitan ng partner. Kapit to ko, yun. Pagmamahal ng bawat isa, ganun din ang damit natin guys. Nakikita nyo na si Kuya Agusting Adventure, ito pa rin ang damit.
hindi ako nagpapalit ng damit hanggat hindi ako naliligo. Kasi kapag ka nag-base ka ng damit na hindi ka naliligo, wala rin kwenta. Maano rin sa katawan, para bang nalibadbaran ka rin sa katawan. Kaya kasabihan nga nila guys, ng matatanda, wala daw namamatay sa dumi sa katawan. Tama yun. Ang mas nakakamatay daw, yung puyat ka, wala kang tulog, tapos naligo ka, para masabi lang na mabango ka at malinis ka sa katawan. Dahil ang sabi nila, ang pasma daw ay walang gamot. Tama yun, maniwala ako doon. Dahil ang pasma talaga, walang gamot yan. Kaya, di bali na ganito guys, ang ating itsura. Walang bisa na damit. Wala namang akong katabi rito guys. Wala namang mga angamoy sa akin dito. Ang ating dinadaan ngayon guys, medyo madilim pa yata yung ano natin ngayon, ang capture natin . Kaya naman tayo rito sa bundok. Kaganda ni sikat ng ang ganda ng sikat ng ating haring araw. Si haring araw, malakas. Nakaharap pala rito sa atin yung yung haring araw. Kahapon, pag-capture natin nung papunta ng Depor Almaray sa Alula, nakaharap din sa atin si haring araw. Ngayon, pauwi tayo, nakaharap na naman sa ating si haring araw na naman. Alaga naman. Ayan guys, ang camera box. Camera box yun. Kaya yun lang ang aking masasabi sa inyong mga minamahal kong mga viewers and followers. Kaya ang buhay namin dito sa Kingdom, lalo na sa ganitong mga transport, kailangan libangin mo ang iyong sarili. Kaya nga sabi nga ni Freddy Aguilar, libangin mo ang iyong sarili. Para sa ganun hindi ka ma-stress sa biyahe, sa trabaho. Lalo na ngayon ganito, ano na ngayon, high-tech na ngayon, wala nang homesick kasi nakikita mo na yung pamilya mo, ano ginagawa ng pamilya mo. Kaya normal na lang yung yung ganito na tumatagal ka na sa ibang bansa na hindi mo kasama, hindi mo kapiling ang pamilya mo. Parang nasasanay ka na rin. Sanayin mo ang sarili mo. Ganun. Huwag mong sanayin ang sarili mo na ma-homesick. Homesick lang yan. Ngayon hindi na. Hindi katulad nung araw nung ako'y unang abroad ko. Talaga naman, sulat-sulat pa. Ilang buwan bago makarating yung sulat. Pero sa ngayon, sa pamamagitan ng bagong teknolohiya na, cellphone na nakikita mo yung pamilya mo, mga anak mo. Kaya iwasan na yan ang homesick na yan. Homesick na yan, iwasan na yan. Kasi nakaka-stress lang yan sa sarili mo. Lalo na pag ganitong naulila ka, na nasa ibang bansa ka. Yan, dito guys, sa Saudi, desierto. Para bang mo sa sarili mo na inabandona ka na. Kaya ganitong nasa desierto ka, at isipin mo kung wala kang trabaho rito, paano ka mabubuhay dito? Dahil walang gubat, wala kang hindi ka makapitas ng mga prutas na kainin mo. Ay wala naman ditong prutas na ganyan na nakatanim.
Maliban na lang ito talaga sa may mga garden, no? May mga farm na taniman talaga ng mga prutas. Pero sa pamamagitan ng ganito, wala talaga. Katulad sa Pilipinas na talagang marami doon ng ubat. Kaya yung mga iba na viewers natin, hindi ba tayo natatakot sa mga biyahe natin tayo lang mag-isa at ang ating pahinante ay yung cellphone? Ay hindi hindi ako natatakot. Dito, sarili mo lang ang driver, ikaw lang mag-isa sa loob ng truck. Ang pahinante mo rito, cellphone. Pag nasiraan ka dito sa trasa daan, ang unang mong damputin yung cellphone. Yan ang pahinante, yung cellphone. Yan, itong mga kasalubong natin guys na dainan na yan, ang karga ng mga yan, damo. Yan, dinideliver din nila yan dun sa bayan ng Alula. Damo na yan. Pagkain yan ng mga baka, kambing, tupa, camel. Pero karamihan dyan, camel sa kambing at tupa. O kaya kabayo. Yung damo rito guys, tinatanim. Parang ang pagtanim nila rito ng damo, parang palay sa Pilipinas. Ayun. Dinidiligan din nila. Sa Pilipinas, ang mga damo, pinapatay, di-sprayan. Dito sa Saudi naman, ang damo, tinatanim. Kung tawag nila doon sa yung pagtanim ng damo rito, sinasabog. Maigi pa nga rito sa daan, dito sa Al-Ula, dito sa nag-deliveran ko, maraming parkinan ng mga truck Kahit ganito lang ito, two-way lang ang daan dito. Ito sa Al-Ula, province of Madina. May parking. Kaya pag nagutom ka, kaya inaantok ka, pagod ka, ihanap mo dyan sa parkinan na yan. Every 50 kilometer may parkinan. Ganito sana sa biyaheng yan sa daan ng biyaheng Riyadh Taif going to Jeddah. Yan, walang parkinan dyan ng mga truck Kaya ang susugapan ng mga pulis dyan na manghuli. Kahit nandun ka na sa disyerto, pupuntahan ka pa rin. Para picturean lang ng illegal parking. Makapunta sa bayan at makabili ng stand ng cellphone para hindi tayo mahirapan sa pag-awak ng cellphone. Ito lang ako believe talaga dito sa government ng Kingdom of Saudi Arabia. Napakaganda ng kanilang mga dito sa Saudi. Unang-una, yung mga daan nila, gaganda. Tapos, pag alam nilang yung masakip na yung daan sa crossing, lalagyan nila ng tulay. Kagandahan pa nito guys, dito alaga yung daan nila, kalsada nila, tapos nilalagyan kagad nila ng mga timpangan para sa mga malalaking truck dahil yung mga iba kasi mga overload,
yung pang-overload na pangarga, na matitigas ang ulo, lalo na yung mga dump truck. Oh, wala ka dyan. Punong-puno yung dump truck nila, kaya puro mga overload, nasisira yung asfalto. Kaya maganda yung ganun na nilalagyan nila ng timbangan para sa truck. Tawag nila ito na truck skill. Pero sa ito naman, yung sa Arabic, pisan. Ito naman, kapag halimbawa hindi mo alam ang puntahan mo, pag-deliveran mo, siyempre sa una talagang kabado ka. Dahil hindi mo alam yung pupuntahan mo, kaya alerto ka, hindi ka inaantok. Pero kapag napuntahan mo na ng isang beses, at nang susunod na puntahan mo na yung pag-deliveran mo na yun, ayun na, naantok ka naman na. Kung ka nadadalawin ng antok. Yan ang mga accommodation na manggagawa. Mga trabahador, construction. Ano? Mga construction. Stone in the mountain. Napakaganda guys, napakaganda dito sa ng view rito sa Al-Ula na to. Kung may paparking na lang, hindi na pwede makaparking guys. Kita nyo yung gilid na yan, ng daan. Buhangin. Yan, mamaya bumaba tayo dyan na tayo, na palaho, ang ganda ng view niya, mga buwan dito. Mga bato.
mo yung daan, idinaan talaga rito sa pagitan ng dalawang bato na to. Yan, dalawang bato na to. Yan talaga dinaan yung itong kalsada sa pagitan nilang dalawa. Ito, parang style barko lang yan eh. Style barko yung itsura. Yan guys, parang barko ang itsura ng bato na yun, So, palabas na tayo ng bundok. Palabas na tayo. Malis tayo rito alas 6 sa depo ng Almaray sa Lola. Bukas pa tayo makarating ng umaga sa bukas pa ng umaga sa Riyadh, sa planta. Kalahati na lang yung diesel natin guys. Kaya kailangan nating pumunta doon sa mag-refill ng diesel para hindi tayo maubusan sa daan. Kaya masarap matulog ng naka-aircon. Super init.
nakaparking na yan, mga tulog pa yan. Kaya pa mga yan tatakbo. Mga tulog pa. Sarap kasi mag-drive pagka yung kompleto yung tulog mo. Masarap sa pakiramdam. Bagong repair itong kalsada. Wala pang pintura eh. Kagandahan lang kasi ng mga ganitong pupuntahan na pag-deliveran. Walang masyadong sasakyan. Walang masyadong truck na dumadaan, yung mga kalakal. Hindi katulad doon sa biyahe ng Riyadh to Jeddah, talagang napakarami ng tracking doon. Napakakapal ng tracking doon kasi lahat ng kalakal papasok ng Saudi at palabas doon ang daan, sa daan na yun. Kaya yung ang takbo mo 80 km per hour, malayo mararating mo. Kaya 90 km per hour, malayo mararating mo. Kasi nga, dire-diretso yung takbo. Doon kasi, puro preno. Walang pagkaiba sa biyahe ng Pilipinas doon. May tatakbo ng 50 na lang, gano'n, 60. Kailangan doon, matalas yung mata mo sa mga police patrol. Tama yan, nag-iisang kotse yun sa disyerto. Ganda pa. Sa Pilipinas yan, wala na, nagkinarnap na yan, ninakaw na yung mga accessories niya.
guys, maraming salamat sa inyong panunod sa aking upload na video. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa panunod palagi sa aking ina-upload. Lagi po kayong mag-iingat, mga minamahal kong mga viewers and followers and subscriber. God bless you all.